Praise the Lord. Maganda kayong umaga sa umagang ito. Magandang umaga po sa bawat isa, sa ating pong mga kapatiran, kapwa kamanggagawa, kapamilya, kapuso, kapwa lingkod, mga kapatid sa Panginoon, maging po sa kanila kailang mga tahanan na ngayon po ay nakatune in sa ating pong live stream, sa ating pong gawain. At kasama ko po ang ilang po natin mga kapatiran dito po sa face-to-face ating service morning worship sa Panginoon. Isa pong panibagong sigla at lakas ang ipinagkaloob ng Diyos sa atin sa kabila po ng mga iba't ibang mga pagsubok, problema na ating patuloy na hinarap, haharapin at patuloy pong hinaharap. E naniniwala tayo na God can sustain us. God's grace and His wondrous provisions is always there, providing all our needs daily. At hindi po nagkulang ang Diyos dyan. Tingnan niyo po ang inyong mga katabi, maging po doon sa inyong mga tahanan, tingnan niyo po yung mga kasama sa bahay. Meron po bang nangayayat sa kanila? Alam niyo, surprising to note, some of them ay nagkita kami itong ilang mga araw, ay ako po ay nabibiglat na mamangha sapagkat marami po akong mga kapatid na sa pananampalataya, nung makita ko ay naging 3 yung kanilang leeg. Ano bang ibig sabihin nun? Yung braso po nila naging, yung muscle naging 4. Hindi ko na tinignan yung binti. Joke lang. Pero hindi po joke yun. Reality po yun. Isa pong katotohanan. Na kung yung Diyos ay nagpala sa atin in a matters of physical and material, how much more dapat sa spiritual sense? Di po ba mga kapatid? Kaya salamat po sa Panginoon. Thank you, Len, sapagkat panibagong taon ang idinagdag ng Diyos sa ating pong gawain. And we are celebrating yung 67th years of God's faithfulness. Yan, ganun na po kabata ang gawain po sa Caloocan Bethel. All throughout the years, God has been faithful. Hindi po nagkulang ang biyaya po ng Panginoon. At patuloy niya pong gagawin ito hanggang sa dumating si Jesus. At masaya natin dapat sasalubungin ng Panginoon. Sa pagkakataon pong ito, naniniwala po ako na lahat naman tayo prepared. The reason why we came here and the reason why you tuned in to our live stream is because we want to worship God and our heart are prepared for that. Ang puso po natin ay handa sa bagay na yon. Amen po ba? Purihin po ang Panginoon. May challenge nga lang po, pag nasa bahay tayo, iba yung paraan ng pag-worship natin eh. Iba rin pagana sa church. But I tell you, all the days of our lives, whether Monday, Sunday, or anumang araw yan, dapat yung worship activities natin hindi nagbabago. Kasi ang pagsamba sa Diyos, saying this, it is not only a matter of feeling, but it is a matter of faith, hope, and love to Him. Amen po ba ron? Hallelujah. Kaya ang challenge niyan, itong nakarang ilang mga araw, na-establish po ba yung mga activities spiritual sa ating pong mga bahay? Okay? Na-establish po ba yung ating prayer altar sa ating tahanan, yung ating home Bible study, headed by even one of us, ito po yung tatay, nanay, o anak, na mag-i-encourage, tay, nay, Bible muna tayo. Napakahalaga, hamon po yan, kasi concern po ang Diyos sa pamilya. It is the first thing that God established, okay, early on, para ang kanyang salita, kadakilaan at kaluwalhatian ng Diyos ay maipahayag sa mundong ito. Okay. Ang mahirap niyan, spiritual lang tayo pagdating sa church, pagdating sa bahay, we are not spiritual. So mali po yon. Dapat sa tahanan muna. Ang church po nagsimula sa home. The reason why binalik tayo ng Panginoon doon sa ganong setting is because yun po talaga ang setting po ng development ng Christianity. It started from home. Kaya patuloy nating pagtibayin po sa ating pong buhay ang kahalagahan po ng salita ng Diyos na ma-establish sa ating pong mga tahanan. Kaya po doon sa mga nasa bahay, although meron na pong nilusin na yung mga restriction po, you can be able to come to our service. Medyo may restricted pa rin yung numbers. Gayunpaman, doon po sa mga medyo kahirapan po para makarating, ay nandiyan naman po kayo at nakatunghay po sa ating pong live stream. Amen po ba? Okay, I hope you have your Bible with you. Yan, salamat po sa Panginoon. Dala po ninyo yung inyong Biblia. Kayan man ay nasa cellphone ninyo or, okay, and watch our screen sapagkat yung aking pong mensahe na ibinigay ng Diyos ay nakalagay po dyan sa ating pong screen. Okay. Kung dala po ninyo inyong Biblia, makibukas po kayo sa akin, dyan po sa aklat po ng unang Korinto. 1 Corinthians chapter 1 or chapter 13
ng 1 Corinthians. Okay, verse 13, yung pinakahuling verse ng 1 Corinthians chapter 13. Many times we read this passage in the Bible, yan. Pero yung pinakahuli, para bagang ano na lang yan, ginagawang tuldok. Pero may significant essence yan, significant message yung pinaka-last verse ng 1 Corinthians. Itong 1 Corinthians chapter 13 is love chapter. Basahin po natin ang nilalaman po ng verse na yan. Now these three remain, faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Sa Tagalog, ang tatlong ito ay mananatili. Ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Let's bow our head and let's pray for a while. Father God, salamat po. Hallelujah. Praise the name of the Lord. We enjoy your presence, O God. We enjoy your goodness. We enjoy your love, your embrace, O God. Yung biyaya mo po, O Diyos. Tunay po, sagana sa buhay ng bawat isa sa amin. Ano man ang aming kalagayan. To that, we worship you, we glorify your name, we praise your name, Lord. Salamat, salamat, salamat. At sa pagkakataon pong ito, nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa aming Ama, sa kalayang ipinagkaloob mo sa amin upang patuloy po naming madinig ang iyong salita. Lord, bigyan mo po kami ng spiritong nakikinig, hindi lang mo po pandinig na nakakaririnig, kundi spiritong handa pong makinig sa iyong mga salita. Anumang bagay na nais mo, O Diyos, Lord, mag-sip in ito sa aming puso at umunlad po ito sa aming pong kalooban at maghari po sa aming pang-araw-araw na buhay. Continue to bless everyone, Lord, including our fellow Christians who are now attuned in our Facebook live stream. Lord, sa kanilang mga tahanan, continue to bless them, their families, O Lord, and even us who are here, Lord, dito po sa sanctuaryong ito. Purihin ka, narito po ang ibang lingkod. Make use of my life bilang daloy na yung pagpapala para po sa iyong kaluwalhatian lamang. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Glory be to God. Ang ating pong theme for the entire year ay Stand Firm. Ito po yung tema ng ating anniversary. Matatag na tumayo. Standing firm. Okay. Pinamagatan ko po ang mensahe ng Panginoon, Standing Firm in the midst of crisis. Okay. Matatag tayong nakatayo sa gitna ng krisis. Okay. Ang buhay natin sa mundong ito, madalas yun namang madinig sa akin ito. Life in this world is full of unexpected event. Ang buhay natin sa mundong ito ay punong-puno ng mga hindi inaasahang mga pangyayari. Pabinsan-binsan, bigla na lang may mga nagaganap na mga pagbabago. Okay? A change grammatically all at once on a short notice. Naranasan niyo na po ba yung bigla kayong nagulantang kasi meron kayo natanggap na notice na mamaya puputulan na kayo ng kuryente? O kaya tubig, o kaya internet nyo, nag-backdown kasi hindi kinakabayad on time, due date, ano ba? So yung mga short notices, okay lang sana, kahit na short notice yun, magiging aware tayo, mamaya pala may mangyayaring ganito, handa natin ating sarili. Halimbawa, mamaya ang alas 3 ng hapon, ay mawawala ng daloy ng tubig. Yan, mawawala kayo ng tubig. Di magpe-prepare kayo kaagad. Meron pa kayong oras na maganda doon. How about yung mga unexpected event na bigla ka nalang magugulantan na walang ka-notice kahit papano? Ito pong pangyayari na naganap sa ating pong mundo at patuloy na ating hinaharap at binabata ngayon. This is something na unexpected. Wala pong umaasa nito. Bakit? Nandito tayo sa mundo kasi, ito po yung ating pumbuhay at dapat po nating tanggapin yung katotohanan niya yan. We were in this world, living now, in this current society na punong-puno ng problema at pagsubok at kapigatian. Hindi naman ito itinago ng Panginoon sa atin. Katunayan si Jesus Christ, na mismo nagsabi sa kanyang mga alagad, in this world you shall face a lot of trouble. Sa mundong ito, makakaranas tayo ng iba't ibang kapigatian. Pero maganda niyan, meron pong hindi niya tinapos yung kanyang pangungusap sa pamamagitan ng pagpapahayag ng babala na sa mundong ito may mga problema kayong harapin. Sabi ng Panginoon, pero laksan niyo ang iyong loob sapagkat napagtagumpayan ko ang sanlibutan. At salamat po sa Panginoon. Dahil sa pananampalataya, nagtatagumpay tayo. Okay. For many of us, it is just days ago that suddenly, na-realize natin yung extraordinary changes that took place na nagpabagal sa ating pong mobility. Di po ba? Nagpahinto sa ating programa, nagpagulo sa inyong mga kalendaryo, nagpatigil ng maraming bagay, kasama na yung trabaho at mga businesses natin. Dahil po sa pandemic na ito. Di po ba? Marami pong issue sa buhay natin ang nawala, natigil.
huminto dahil nga sa pangyayaring ito. At ang tanong, kailan ito matatapos, hindi po natin alam at hindi po natin tiyak. Kaya nga ang pagpaplano at programa ng gobyerno natin every 15 days eh. Di po ba? Napapansin niyo po yun? Dati po, pagka nagprograma at nagplano po, ang isang tao ay long terms yung plano niya. It's either 1-year terms or 2 years program ang inilalatag. Pero ngayon, para bagang hintayin natin 2 weeks. And then pagkatapos 2 weeks, obserbahan natin yung mga pangyayari. Ano po dito? Nagulantang maging po yung mga matatalino at mga expert, yung mga magaling magplano. Hindi ko naman sinabi, huwag kayo magplano at magprograma. Ang hirap naman yung wala kayong kaprogram at kaplano-plano sa buhay. Di po ba? Tanungin niyo yung mga anak niyo, anak, ano bang gusto mo mangyari sa buhay mo? Bahala na. Ang hirap nung bahala na. Lahat tayo may mga pangarap, lahat tayo may mga hangarin, at gusto nating matupad yun. Pero sa isang banda, mula nung tayo makakilala sa Panginoon, kung meron man tayong programa at pangarap sa buhay, underlying lang lahat ng yan ay ang plano at kalooban ng Diyos. Tama po ba yun? Amen. Doon po sa ating mga kapatiran sa kailang mga tahanan, nadidinig niyo po ba yung sinasabi ko? Malinaw po ba yung ating pinag-uusapan? If there is something that we need to fulfill in our lives, plans, programs, and everything, dapat yung plans and program ng Diyos kasi higit niyang alam ang mabuti para sa atin. Amen. Hindi po nag-iisip ang Diyos at para bagang namamanga siya at nagugulantang siya sa mga pangyayaring ito. Alam na niya ang mga nagaganap noon, ngayon at sa darating pang araw. At tama lang magtiwala tayo dun sa ganung bagay. Okay. So kayo tayong lahat ay maging po yung mga gawain ng Panginoon ay nahinto. Di po ba? Maging po yung inaasahan nating mga bagay na ating pong iniisip na magaganap, para bagang na-disrupt. Our mission is disrupted, the programs of the church disrupted. But in that sense, nung magkaroon po ng ganitong krisis, bawat pastor at mga ngaral nagsimulang mangaral tungkol sa fear not, fear not, fear not. Apo po ba? Napurga po tayo ng mensahe na huwag tayong matakot, umasa tayo sa Diyos. Bakit? Yun po talaga ang solusyon. Kapag ika'y malungkot, ang nice mong mangyari, hindi pasayahin ka. So ang mensaheng dapat mo mapakinggan ay yung mensaheng nagpapasaya. Hindi naman yung malungkot ka na, dadagdagan ko pa ng kalungkutan yung kalungkutan nyo. Malamang uuwi tayo malungkot na malungkot na malungkot. Hindi po ba dapat matugunan ng mga bagay na sa biyaya ng Panginoon? We believe that Christ the answer. And what is the problems? Ang dami po nating problema, may tugon ba ang Diyos? May tugon ba si Kristo? Naniniwala tayong meron. Amen. So as I've said, even the church, have to lean and have to learn new ways in order to thwart, in order to face the difficulties that there is already. Nandiyan na yan eh. We are facing the difficulties of life. So ano yung dapat natin gawin? At salamat po, sa kabila ng mga pangyayaring ito, maraming Kristiyano ang umasa pa rin. Nagtiwala pa rin at naniwala pa rin sa salita at pangako ng Diyos. So appropriate lamang naman kasi na bigyan mo ng hope ang mga hopeless people. Amen po ba? Bigyan mo ng pagtitiwala ang mga tao kung minsan ay para bagang nawawalan ng tiwala sa sarili. Hindi, kaya mo yan kapatid. Kaya mo yan magtatagumpay ka sa biyaya ng Panginoon. Di po ba? Yung mga nakadadama na siya iniwan, pinabayaan, hindi nakatanggap ng mga ayuda. Hindi, i-express mo yun kapatid, huwag kang mag-alala. Hindi ka nag-iisa, pareho tayo, pero huwag kang mabahala. Bakit? Mahal tayo ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Express niyo yung love sa kanila. Di po ba? So yung mga bagay na binanggit ko at marami pang mga bagay at issue sa buhay natin, nakatulong po ito. Amen. Upang tayong lahat ay manatiling matatag at buhay, naglilingkod sa Panginoon, nagtitiwala at may kaparepaan at kapanatagan ng kalooban. Amen. Sa kabila ng lahat ng ito, yung message of fear not is not enough. Okay? It's not enough. Kasi we must realize, dapat meron tayong matibay na sandigan o matibay na pundasyon kung bakit hindi ka dapat matakot. Kasi pwede kong sabihin, anak, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Ang tanong bakit po? Ano pong dahilan kung bakit hindi ako dapat matakot? Di ba? Yung taong nagugutom, sabi mo sa kanya, huwag kang mabahala. Bakit? Gutom tayo. Anong gagawin natin? Mag-pray na lang? Nasusolusyonan ba yung gutom? Mag-pray. Nagugutom ka ba, kapatid? Mag-pray ka. Opo, Lord, in the name of Jesus, Amen. Bakit pastor gutom pa rin? Ganun po ba yun? Ganun po ba yun? So, ibig sabihin, kailangan natin ng matibay na pundasyon doon sa mga bagay na ating pong pinaniniwalaan. We must establish
firm foundations on the things that we are believing on. Amen po ba? Sa panahon na ito na punong-puno ng pagbabago, hindi po natin alam kung anong mangyari bukas. Hindi nga rin natin alam kung anong mangyari mamaya. Kasi yung sudden changes of things and event, di ba? Yung biglang, marami niya sa mundo eh. Okay. Kung isa-isayin ko, abutin tayo ng Martes siguro, Biyernes. Yung bigla kang magkasakit, di ba? Kainom mo lang ng vitamins. yung bigla kang na-aksidente. Okay, wag na mo mangyari. Ito po yung mga bangyari na bigla, di ba? Biglang iniwan ka, sumama sa iba. Yung ganun mga pangyayari. So yung nagpapayanig ng ating sitwasyon. At alam natin, nagaganap ito sa mundo na ating kinagagalawan. Amin po ba ron? Kaya't napakahalaga, sa kabila ng mga pangyayaring ito, we must realize, yes, indeed, hindi tayo dapat mabuhay sa katakot. Okay? Tulad ng marami pong mensahe tayo nadidinig. Pero, anong dahilan kung bakit hindi tayo dapat matakot? None. We know the scripture, salita ng Diyos, okay, nagpapahiwatig na ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay. Naniniwala po ba tayo doon? Ang Diyos ay may kontrol ng lahat ng bagay. Maging ang banal na kasulatan nagtuturo sa atin na darating po ang araw, there comes a day when God will remake all things. Babaguhin niya kasi ang lahat eh. Di po ba? So, yun po yung binabanggit ng salita ng Diyos. Ang sabi nga ng Revelation chapter 21 verse 4, ito sabi ng banal na kasulatan. At kung hindi pa niyo nababasa ang talatang ito, balik-balikan natin itong bagay na ito sapagkat ito po ay talata na may kinalaman po sa bukas. Hindi pa nangyayari, pero may kinalaman sa bukas. Ang sabi po dyan sa Revelation chapter 21, verse 3 to 4, I heard a loud shout from the throne saying, Look, God's home is now among His people. Anong gagawin ng Panginoon? Ito ba yung mangyayari po doon? Sa Tagalog na lang, kapatid. Yan, bagamat yan ang binanggit sa English, no? Sa Tagalog na lang. Ang sabi, narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa throne. No? Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Okay. Ano daw? Maninirahan siyang kasama nila at sila yung magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila. Amen. Hallelujah. Ang sabi pa riyan, at sila ang magiging Diyos nila. Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, wala ng kamatayan, wala na daw dalamhati, pagtangis, paghihirap, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Wow! Hallelujah! Kailan yan mangyayari? In the future. Yun po yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Na sa kabila ng mga sitwasyong ito, pagka tinatanaw natin at meron tayong tamang pundasyon, at nadinig natin yung mensaheng, fear not, huwag kang matakot, huwag kang matakot, huwag kang matakot. Meron tayong dahilan kung bakit hindi tayo dapat matakot. Amen. Meron dapat itong matibay na pundasyon. Hallelujah. Marahil ang ilan po sa inyo nakaranas po na magkasakit. Kapag ka nagkasakit po kayo sinugod sa ospital, may fear ho yan. Imposibleng wala. May takot na babalot sa ating kalooban. Pero kapag ka yung takot na ito, sa kabila ng sitwasyon na yan, alam natin yung ano ang ating tinatayuan. We stand firm on God's word and His promises na susustain yung takot. Nandyan yan eh. Nandyan yung pangamba, nandyan yung alalahanin, nandyan yung problema. Hindi mawawala yan. Sabi ng iba, itulog mo yan. Kahit nga natutulog yung iba eh. Mag-isa panaginip nila, hinahabol sila ng problema. Kaya pagising nila, Pastor, bakit ganun? Natulog naman ako pero pagod na pagod. Kasi nga, hindi ka totally rested. At nararanasan natin yan. I doubt kung hindi nyo naranasan yun. Kung hindi nyo naranasan, hindi ka tao. Tayong lahat nakakaranas ng mga bagay. Sabi ng iba, Pastor, dapat ang Kristiyano hindi na nagugutom. Ano yun? Hindi na dapat napapagod, hindi na inaantok, hindi na nanghihina. Ay kapatid, kung iniisip mong ganon, Diyos lang yun. Pero tayo bilang tao, nakaranas tayo ng kagutuman, kapaguran, kahinaan, di po ba? Kalungkutan at pangamba. So sa puntong yan, may binanggit po ang Panginoon. Meron siyang future plans for all of us. To be with Him forever and to experience such things. Wala na daw luha, wala na daw pangamba, wala nang kamatayan. Kaya sa langit walang ospital. Nag-iisip kayo magnegosyo, think about that. Ang sabi ng iba, mag-negosyo nga ako ng yelo doon. Kapatid, di mo na kailangan magnegosyo doon. Kasi, everything is supplied. Okay. Yung provision ng Panginoon dumadaloy. Amen.
Okay, wala na nga ho ng dagat dun eh. Wala na rin pong araw doon kasi the Lord Himself is our light. So, kung energy ang pag-uusapan, God is our strength, God is our energy, God will provide. Ngayon, mahirap ito sa mga taong ang kanilang pananaw at pagyakap ay nasa mundo. Di po ba? Halimbawa, meron akong magandang gustong ibigay sa iyo. Kaya lang, hindi mo matatanggap ito malibang bitawan mo muna yung bit-bit mo. Ang tanong, handa ba tayong bitawan yung bit-bit natin, yung yakap-yakap natin para doon sa magandang planong ito? Ayan ang trial. Ayan po yung struggle po natin. So, totoo lang, that's our struggle. Even sa ministry, even sa paglilingkod, even sa tahanan, sa pamilya, maging sa mga relasyon. Yun po yung struggle natin. And how about loving the Lord with all our heart, with all our souls, with all our mind? Yung mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong isip. Kapag minahal mo ang Diyos ng higit sa lahat, hindi mahirap bitawan mo yung pinabibitawan ng Diyos. Para tanggapin mo yung inilaang mas magandang bagay ng Diyos para sa ating buhay. Di po ba? So, let's move on. Kaya, sa pagkakataong ito, sa panahon na tayo po'y niyayanig ng mga sitwasyong katulad nito, unexpected event, trials, difficulties, hardship, and problems that comes and that might come again, this another degree ng problema. Parang ganito yan, nakapasa ka ng grade 1, grade 6 naman. Yung trials ba? Okay, nakapasa sa simpleng pagsubok, dadagdagan ng panibagong pagsubok na masigit kaysa sa dati. Kayong iba, ayaw graduate eh. Panginoon, dito na lang po kami. Grade 1 muna kami, Panginoon. Kasi naranasan ko yung si sister, nasaksihan ko yung pagsubok niya. Ang bigat eh, pang high school. Lord, dito na lang kami. Ayoko na mag-enroll sa high school. Dito na lang kami sa elementary stage ng aming faith. Ganun po ba yun? Eh, sabi naman ng Panginoon, hindi niya tayo pababayaan na pagkalooban ng mga pagsubok, problema, tukso, na hindi siya tapat na tutulungan tayo to overcome such. Amen. Yun po ang kagadahan ng Panginoon naman. Hallelujah. Ano yun? Pakokopyahin ka sa exam. May exam? Okay, kopya. Ito sagot. Ano sagot ng Diyos? Iba yan, kakaiba. Diba? Kakaiba sa Panginoon. So, dapat matuwa tayo sa Diyos. Ngayon, in spite of that moment, okay, despite of that event, when we feel shaken or people we know are frightened, so often, the simple statement, okay, made by the apostles, it helps. Ano yung sinabi po ni Apostle Paul dito? Okay, maraming bagay nagbabago, pero meron palang hindi nagbabago. At tama lang na sa mga sitwasyong dumarating sa buhay natin, tayuan natin at paniwalaan natin yung hindi nagbabago. Amen. Kung hindi nagbabago, bakit? Ito kasi yung matibay na pundasyon na pwede mong sandigan. Tingnan niyo po. Ang pangako ng bawat isa sa atin pwede magbago. Sino po may mga asawa na rito? Doon po sa mga may nasa bahay po, taas niyo yung inyong kamay, kaya hindi ko nakikita. Para naman makita ng misis niyo na... Kasi pagkakaharap ko, di ba? Active ka, tataas siya, nahihiyaya kasi si pastor kaharap. Ay pagka hindi, itigil niyo muna ang inyong pong paglalaba. Itigil niyo muna ang inyong pamamalansa. Itigil niyo muna ang inyong panonood. I-tune in niyo muna sa ating gawain. Kasi hindi ko kayo nakikita. Ayun. I challenge you. Ito. Di ba mas magandang sandigan po ang isang bagay na ating pong maasahan na hindi nagbabago. Kasi bawat isa sa atin, doon po, nabanggit ko nga, sino may mga asawa, okay, may mga pagkakataon, pwede yung pangako nila hindi mangyari. Di po ba? Meron nga ako usap, sabi niya, Pastor, pangako niya, bibigyan, pag nakasal na ako sa kanya, bibigyan niya akong sariling sasakyan, tapos ganito, tapos ganyan, tapos ganire. Totoo po yung sinasabi ko. Hindi ko nababanggitin kung sino. Totoo po. Mag-asawa na daw, ni isa doon, hindi niya tinupad. Ayan, hindi niya tinupad. Ang sabi ko, yun nga, naniwala ka nung panahon ng ligawan. Kasi nung panahon ng ligawan, yun nung nabanggit. Ano ba ang ibig sabihin ng ligawan? From the word, ligaw. Ganun lang naman kasimple yun eh. Yung root word niyan, ligaw. Niligaw ka. Ikaw naman, sumama sa daan dinaanan niya. Dapat maging wise tayo. Bakit? Understanding this, that the one who promised, okay, is not God. That never changes. Di po ba? Ngayon, pwede naman, dahil mahal niya ang Diyos, pwede matupad yung pangako na yun, dahil nasa Panginoon siya. Kasi, ang sabi ng Lord, let your yes be yes and your no be no.
Sino nagsabi niyan? Si Lord. Nasaan si Lord? Nasa puso mo, yun ang gawin mo. Yung pangako mo, tuparin mo sa abot ng iyong makakaya sa tulong ng Diyos. Subalit, ang reality po, bilang tao at nandito tayo sa mundo, marami pong pagbabago. And there is only one thing that never changes, God and His Word. God and His Word. Kung meron mang hindi nagbabago, ang Diyos at ang Kanyang salita. Ang mundo, magbabago yan. Ang itsura natin magbabago. Di po ba? Ang ugali niyo, magbabago. Ang pananaw ng tao, magbabago. Ang pangako natin, magbabago. Pero ang Diyos kailanman hindi, kapatid. Huwag natin gayahin ang ating sarili o angkop yung ating sarili sa Diyos. Kasi ang Diyos, hindi katulad natin. Okay. So dahil dyan, sa panahon ng pagbabagong ito, hindi natin alam kung ano yung bukas. Pero dapat lang ipagkatiwala natin ang buhay natin sa hindi nagbabago. Kanino yun? Sa Diyos at ang Kanyang salita. At alam niyo ba, may binanggit po ang banal na kasulatan na nabasa natin. Sabi ko nga, ito po hindi natin masyadong pinapansin, pero nakalagay sa Biblia, pero ginagawa na nating tuldok yun. Na meron pong 3 mensaheng Panginoon binahiwatig sa Kanyang salita that never changes. And it helps. Ano yung bagay na yun? Balikan natin 1 Corinthians chapter 13, verse 13. Now, these 3 remains. Ano yun? Faith, hope, and love. Kung babasahin yung buong chapter ng 1 Corinthians, and I challenge you to read that, okay, to study 1 Corinthians again. Okay, ang sabi doon sa verse 8, matitigil daw ang kakayanang mangaral. Kaya darating araw, wala na pong mga ngaral na salita ng Diyos. Sabi kasi ng Bible it will cease. Matitigil din daw yung speaking in tongues. O kaya mag-speak in tongues na kayo, baka bukas wala na yan. Matitigil daw yun. Matitigil din daw yung knowledge and wisdom. Matitigil. Pagdating sa verse 10 ng 1 Corinthians chapter 13, wala po sa akin pong PowerPoint yun. Sa verse 10, binigyan ko lang po kayo ng verse I view kung ano yung nilalaman po ng 1 Corinthians. Kasi 1 Corinthians madalas binabanggit yung verse 4, love is patient, love is kind, love is ganito. At madalas binabanggit yan, binabasa yung talatang yan kapag kami kinakasal. Yung 1 Corinthians chapter 13. Because love chapter yan Pero tingnan niyo po, ang sabi roon, okay, mawawala ang di ganap pag dumating na yung ganap. When the perfect comes, things that are imperfect will be gone. Mawawala daw. So ano yung mga imperfect? Ayan. Ano ba yung mga imperfect? At ano yung perfect? Only God and His words are perfect. Only Jesus is perfect. Kaya mananatili daw itong bagay na ito sa buhay natin. So maraming bagay sa mundong ito mawawala. Ang tanong, kanino natin inaasa yung buhay natin at sinasandig ang buhay natin? Doon po sa mga bagay bang mawawala o sa mga bagay na mananatili magpakailanman? Ang mundo nagbabago, ang sitwasyon nagbabago, ang buhay nagbabago. Pero ang pinakamahalaga, meron tayong matibay na basihan sa ating pagtitiwala, matatag na pamumuhay, stable living, even in the midst of turbulent times. Okay? At ito pong mensahe ng Panginoon. Possessing these 3 very important things that remains. Faith, hope, and love. Ayan. So kailangan daw nating itaguyod dito upang tayo manatiling matatag sa ating pumbuhay pananampalataya. Huwag natin maliitin ang 3 mahalagang katagang ito na may dalang mensahe sa buhay natin. Ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Una, ang pananampalataya. What is faith? Okay. Faith is a complete trust or confidence in someone or something. Ang pananampalataya ay ganap na pagtitiwala sa isang bagay o sa isang tao. Sa isang individual. Ayan, faith. May mga pagkatignan niyo po yung picture sa inyong screen. May mga pagkakataon din niyo alam kung kayo hahakbang. Pwede din kayo makakatuwid kung hindi kayo hahakbang. And sometimes it takes faith to believe. Ayan. Ito ang dahilan kung bakit, faith is a strong belief in God, matibay na paniniwala sa Diyos, sa Kanyang mga salita, nakabase ito doon sa katotohanan na meron tayong pwedeng asahan. Ito ang dahilan kung bakit nasasabi natin yung katagang, we believe in God, the Father of Almighty, the makers of heaven and earth, and in Jesus Christ, we believe in Jesus. Yung Apostles' Creed, kabisado niyo pong Apostles' Creed. We believe in God, the Father of Almighty, we believe in Jesus Christ, the only begotten Son, so forth and so on, di ba? Yung Apostles' Creed. Hindi lang po yan isang creed, hindi lang po isang katagayan, hindi lang po isang motto yan o kasabihan yan. Kundi isa pong realidad yan na ang pagtitiwala sa Diyos napakahalaga. Ang faith ang dahilan kung bakit natututunan nating paniwalaan
alamin at kilalanin na mayroong Diyos. Ulitin ko sinabi ko, ang pananampalataya ang dahilan kung bakit natin natututunan, pinaniniwalaan, ating inaalam at kinikilala na mayroong Diyos. Hindi lang siya nag-i-exist, kundi kinikilala nating siya ay totoo at lubos. Sa iba, i-proof muna ng science kung yung vaccine na yan effective. Pag may faith ka, there is no need for a proof. Ganun ba yung pastor? Oo, kasi ganun ang faith eh. So magpapaturok na ako, depende sa iyo yan. Sabi niya, pastor, antay muna kita kung bumubula ang bibig mo o hindi. Antay ko muna, obserbahan ko muna. But faith is to be sure of the things we're hoping for. Hindi mo na iniisip muna yung bagay na kundi kay naniniwala ka na yun ay totoo. Ganun po, napakahalaga po ng pananampalataya mag-survive sa crisis. Di ba pag tumingin po kayo, yung realidad nandyan eh. Nandyan. Nandyan yung problema, nandyan yung pagsubok, nandyan yung karamdaman, nandyan yung virus. But faith, okay, tinitignan natin beyond that, na sa kabila ng lahat ng yan, Lord, magtatagumpay kami, magtatagumpay kami. Kaya magkapatid yung faith and hope eh. Mamaya, pag-usapan natin yung hope. Pero faith muna. Faith. May isang bata na nawawala. Dahil nawawala siya ng landas, di niya alam kung paano siya makakauwi. So umiiyak siya, lumuha siya. Ganun normal man sa bata pag nawawala, di ba? Umiiyak, iyak siya, iyak siya. Tapos ang ginawa niya, habang umiiyak siya, balisa siya, nagsabi siya ng A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Yung ginawa niya, A, B, C, D. So may nakapansin sa kanyang isang mama, okay, isang tao, pinansin siya, at alam na-obserba ng lalaking ito, nababahala yung bata. Tinanong siya, bakit iha? Sabi niya, ako po'y nawawala. Ayan. Huwag kang mag-alala. Iuwi kita sa bahay mo. Sabi ng bata, ay salamat po, opo. Kanina ko pa po kayo inaantay. Ang sabi niya, nagtaka yung lalaki. Bakit mo ko inaantay? Hindi naman kita kilala. At paano mo nalalaman na tutulungan kita? Kasi nag-pray po ko kay Lord. Paano ka nag-pray? Nakikita kita, hindi ka naman nagpipray. Sinasabi mo, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Prayer ba yun? Opo, prayer yun. Ang sabi ko na lang sa Panginoon, bahala na kayo gumawa ng words kasi hindi ko na po alam ang aking gagawin. So, that's faith. Kaya salamat sa Panginoon, kayo po ang tugon. Kanina ko pa po kayo inaantay. Tara po, dalhin niyo na po ako sa aming bahay. That's faith. Faith is to be sure of the things we're hoping for. Kahit hindi mo alam kung ano yung gagawin, pero hindi ka nawalan ng pag-asa. Kahit umiiyak at nababalisa ka, pero nandun pa rin sa kalooban at damdamin natin na meron pong magagawang bagay ang Diyos dahil tayo nanalangin. That's faith. Tingnan nyo, naging active yung prayer life natin because of this pandemic. Di po ba? Marami sa ating umiyak. Dahil may problema eh. Paano, hindi ka ba naman iiyak may problema? Lalo na kapag ka namatayan. Ang hirap nun, di po ba? Pero dahil sa pagtitiwala sa Panginoon, nandun po yung pag-asa, Lord, di bali po, ganito po yung sitwasyon. Kaya ako nakausap, sabi niya, Pastor, hindi ko man lang nakita yung anak ko. Masakit sa magulang yun, Di ba? Hindi mo man lang napuntahan sa, tapos makikita mo na lang, nandun na sa loob ng urn. Wow! Imagine niyo po yun. Ay kung kayo pong magulang, wala kayong pananampalataya, mahinang inyong faith, malamang bumigay kayo. Pero nandun po yung sabi niya, Panginoon, di ba, makikita po kami na aking anak. Meron pong langit at may pangako ang Lord, babalik siya. At meron pong lugar tayong uuwian at mananatili tayo magpakailanman. Madinig niyo po yun. Hallelujah. Praise God. May hope. May faith. Glory be to God. At sa panahon ng krisis, napakahalaga po ng pagmamahal, ng pananampalataya na yan. Ito rin ang dahilan kung bakit na tayo naniniwala na meron tayong Diyos na omnipotent, ibig sabihin makapangyarihang Diyos. Omniscience, ibig sabihin nandyan siya lagi. And omnipresence, nandiyan siya lagi. At omniscience, alam niya ang lahat ng bagay. Ang pananampalataya tumutulak sa atin, paniniwala natin kung anong klaseng Diyos meron tayo na dapat nating sambahin at pasalamatan. Amen. Diyos na ating kinikilala. Siya yung ating amang nasa langit na nagsasabi sa atin na tayo po ay mahalaga sa Kanya. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Siya rin po yung Panginoon na nagsabi sa atin, kung yung ibon, ibinibenta ng 2.5,
Ano sabi po dun sa Matthew chapter 10 verse 31, i-reflect mo yan kapatid. Ang sabi po ni Jesus Christ ay ganito, kung yung ibon daw, the sparrows, sold for penny, yet none of them fall to the ground outside your Father's care. Wala daw nauhulog sa langit ng mga ibon at namamatay na hindi po alam ng Diyos. At ang sabi po ng Panginoon, maging po yung buhok natin bilang ng Panginoon. Hallelujah. Ang sabi ko sa Panginoon, okay, nahirapan ka na po bang magbilang ng buhok ko? Kasi binabawasan mo eh. Ang sabi po dyan, okay, pati yung buhok natin, bilang ng Panginoon. Ano sabi po dyan? Okay, all numbers. So don't be afraid. Huwag daw tayong matakot. Bakit? Higit tayong mahalaga kaysa sa mga ibon. Amen. Hallelujah. And it takes faith to believe. Ganon po kahalaga ang salitang pananampalataya. Pangalawa, yung salitang hope, pag-asa. Ano ba yung hope? Tingnan po yung picture. Kung kayo po'y magtatanim, ano po yung inyong pananaw? Na yung tatanim nyo, lalaki. Diba? Uusbong yan, lalaki, at bubunga. At darating araw, you will harvest, okay, the reward of your labor, as a reward for your labor. Di po ba? Anong tawag doon? Hope. A feeling of expectations and desire for certain things to happen. Yan po yung hope. A feeling, okay, of expectations and desire for certain things to happen. Without hope, hindi tayo mabubuhay. Hope is knowing something is real even if you don't see it right now. Yung naniniwala ka, kahit hindi mo pa nakikita ang bagay na yan. Hope tells us we won't always have to practice social distancing. Ibang, darating pong araw, kapatid, may makakatabi kayo, mawawala yung nakalagay na cross na yan. Darating araw, tatanggalin natin yung ating mga face mask at mga face shield. We're hoping for that, di po ba? Kung hindi, i-welding na lang natin sa mukha natin. Gawa na tayo ng wiper. Huwag na tayong, gumawa na kayo ng face mask na hindi natatanggal at saka nalilinisan lagi. Pero hindi. Naniniwala tayo, darating araw, itatapon natin lahat yan sa basurahan. Amen. Hallelujah. We're hoping for that. Di po ba? Yung gusto nating yakapin, yung beso-beso na ginawa natin, hindi natin magawa. Bakit? Distancing. But we're hoping time will come, okay? It will come any moment from now, any time from now, mawawala itong mga problemang ito at bibigyan tayo ng Diyos ng ganap na tagumpay sa sitwasyong ito. Amen. Hoping for that. Amen. Umasa kayo na inyong anak gagraduate. Umasa kayo na inyong pangarap ay matutupad. Hallelujah. We will get back to normal. We will survive. Amen. And ultimately, our hope is in upward visions, okay, that Christ will return. The Spirit is moving powerfully among us and in the midst of our trials and difficulties. Hindi niya tayo iniiwan, ipababayaan man. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Realistic view, kakaroon tayo ng realistic view na yung binasa natin sa Revelation chapter 21, mangyayari yun, Panginoon. Ibibless mo ko, Lord. Hallelujah. Ibibless mo ko, Panginoon. Kasi nagbigay ako sa aking kapwa. Sabi mo, okay, babalik ito na siksik-liglig at umaapaw. Hindi man ngayon, baka next week. Hindi man bukas, baka next day. Amen. Kasi umaasa tayo. Umaasa ko, Panginoon, na ang panalangin ko'y tutugunin mo. Umaasa tayo. Amen. The fundamental questions of life, meron bang hope? Yung pong fundamental question of life. Meron bang pag-asa? Yan. Ito po'y tinatanong ng bawat isa sa atin araw-araw. Bagamat hindi po sa ganong sistema ng pagtanong, kundi yung ating pong pagtanaw. Panginoon, ano po ba magiging bukas? Yung negosyo ko po ba ay uunlad? Magbubukas pa ba ako ng aking shop? Lord, ano po mangyayari? Yung anak ko pa, i-enrolling ko po ba? Yung bang ganong mga tanong, may hope ba sa ating pong bukas at pananaw? Kinabukasang tinatanaw. Yan. Pag pumunta ka sa doktor, di ba? Ano ba nasa isip niya? Pag pumunta kayo sa doktor, sabi niya, wag na lang. Kasi baka naman malaman natin yung sakit natin. Pero kung malaman yung sakit niyo, di ba kung wala kayong hope, uuwi kayo na parang, ano na kayo, tolero. Pero pag may hope ka, di bale, may reseta, sinabi ganito, yun. Ito yung dapat kong gawin. Ito. So umaasa tayo gagaling. Di po ba? Aasa tayong gagaling.
Pag kumuha ka ng exam, aasa kang papasa ka, kahit di ka nag-review. Kasi kung wala yun, bakit ka pa kumuha ng exam? Diba? Minsan ganun may mga pagkakataon, naranasan ko po, Panginoon, hindi ako po nakapag-review, Lord, pero alam ko, papasa ako. Hindi dahil sa may katabi ako. Hindi. Kasi binigyan mo ako ng wisdom. Binigyan mo ng wisdom. Ayan, di po ba? Maganda niyan, kaya hindi ka na nga nakapag-review dahil may dahilan ka, pero tinulungan ka ng Diyos, ipinaalala niya sagot para sa iyo. Amen. Ang hirap niyan, hindi ka na nag-review, intentional mong hindi ginawa yon. Tapos nag-pray ka, tapos giniit mo pa, Lord, kailangan pumasa, kung hindi ako maglilingkod sa iyo. Ay, ibang usapan yon. Mali po yun. Mali po yung bagay. Hindi po hope ang tawag doon. Intimidation ang tawag doon. Intimidating God. It seems na meron tayong threat sa Diyos. Hindi po ganoon. Ang sabi nga ng marami, we can survive 40 days without food. Yan. Kung gusto nyo medyo bumalik sa dati yung sukat at hugis ng inyong mga figura, kasi nagtatambahan kayong lahat, 40 days po kayo pray and fasting. You can survive without food 40 days, 3 days without water, 8 minutes without air. But you cannot last even for a few moments without hope. Without hope. Kaya marami po nagpapakamatay, nawawalan na ng pag-asa sa buhay. Napakahalaga pong essential part po ng buhay natin yung salitang hope. Hope, hope, hope. Kaya sa panahon ng krisis, yung faith at yung hope, magkaibigan po yan. Magkasama yan. At kung nawala na yung hope natin, yun po yung mabigat. And there is only one place we can be able to enjoy this hope. We can gain this hope. We can find this real hope. Isang lugar lang po. Sino yon? Si Jesus lang. Ang Panginoon lang. Ang problema niyan, marami pong tao, hinahanap nila yung pag-asa nila sa maling lugar. Umaasa sila sa bank account nila, umaasa sila sa bank book nila, umaasa sila sa ipon nila, umaasa sa negosyo nila, sa lakas, kakayanan, kapangyarihan, posisyon. Umaasa sila sa ganung bagay. Lahat ng yun nagbabago. Mga kapatid, nagbabago ho. Kanino tayo dapat umasa? Umasa ho tayo sa Panginoon. Ang sabi po ng Romans chapter 15 verse 13 ay ganito, My God is the source of hope. Fill you with joy and peace through your faith in Him. Then you will overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Ayun. Mag-overflow daw yung pag-asa sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Sa pamamagitan po ng Diyos. Siya po yung source of hope. Amen. Nabasa niyo po ba yung insight ko kahapon? Yung gripo. Yung iba kasi, pastor, naalala yung gripo. Yung minsan hindi. Huwag naman yung gripo maalala nyo. Alalahanin natin yung source. Ang source po ng blessing natin, ang Diyos. Hindi po yung kalakasan natin, kaalaman natin, natutunan natin, hindi po yung negosyo natin, trabaho natin, yung abilidad natin. The source of our provisions is God Himself. The source of our wealth is God. The source of our hope is God. Amen. At napakahalagang hindi natitinag yung pag-asa na yan sa buhay natin. Amen. Okay? Ito po yung hope na kailangan natin. The kind of hope that will lift us up in moment of despair and give us room to breathe on. Yung para bang nasisikil ka na, ang hirap-hirap ka na, nahirapan ka ng huminga. In a figurative sense, no? Pwedeng physical yon, pwedeng nasisikil ka na, hindi mo na alam ang gagawin mo, gusto mo nang bumigay, gusto mo nang lumayo, gusto mo nang mag-give up. Yung hope, pag pumasok yan, napapasigla tayo. Ang sabi po ng awit 130 verse 5 ay ganito, I wait for the Lord, my soul waits, and in His word I hope. Ayan. Kanina ba nakasandig yung ating pag-asa? Ang sabi sa kabila, sabik akong naghihintay, O Yahweh, sa iyong tugon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Sa ano daw? Sa pangako ng Diyos, umaasa tayo. Read your Bible. I tell you, my brothers and sisters, those who are watching, read your Bible always. Sa inyong tahanan. Okay? Establish niyo po yung inyong family Bible reading, Bible study. Yan. Pangunahan po ng bawat isa. O sino man po sa inyo. Don't miss that out. Kasi yung hope natin nakasalalay po sa hindi nagbabago sa salita ng Diyos. Iba pong dating noon. Iba po ang biyayang dala niyan, mga kapatid. At gayon din sa bawat isa sa atin. Amen. So, hope in God's Word. Psalms chapter 119 verse 81, ang sabi po roon, My souls long for your salvation, I hope in your Word.
Saan daw umaasa? Sa salita pa rin ng Diyos kasi hindi ito nagbabago. Kaluluwa ko'y naghihintay ng iyong pagliligtas. Tingnan niyo po. Umaasa tayo si Jesus ay dadating. Umaasa tayo, uuwi tayo ng heaven. Amen. Because we are citizens of heaven. Royal priesthood, holy nations. Okay. A peculiar being. Kakaiba. Okay. Pwede mo sabihin kay Satanas, Satanas, tumabi ka, dadaan ng anak ng Diyos. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Amen. Glory be to God. Peculiar nga eh. Kakaibang nilalang ang mga Kristiyano kasi we have Jesus in our heart. And Jesus is the answer to all our needs. Christ is the answer nga eh. To all our longings. Yun po yun. So sabi po dyan, ang kanyang salita, nagbibigay ng kaligtasan at tayo umaasa sa bagay na ito sa pamagitan ng kanyang salita. Psalms chapter 9 verse 18. Okay, sino po dito sa lahat, nangailangan, pobre, okay, naghihikahos? Ano sabi po ng Bible? For the needy shall not always be forgotten, and the hope of the poor shall not perish forever. May nakapila po dyan sa labas. Nakita niyo po yun. Yan, diba? Sabi ko, darating araw, Lord, mawawala yung pila na yan. Yan. Eh kayo po, gusto niyo po bang pumina araw-araw? 365 days a year, pila kayo dyan. Hindi ho. Kasi kung umaasa tayo, tapos yung pangako ng Lord, tatayuan natin. Amen? Kung pangako ng Diyos, tatayuan natin. Hallelujah. Di po ba? Kasi, kung nasaraman yung gripong isa, alam niyo naman yung gripong. Pag naisaraman yung gripong isa, ibig sabihin, nawala kayong trabaho, nakailang business, ang Diyos pwede magbukas ng panibagong gripo para sa iyo. Amen. Yung iba nga, dahil sa pandemic na ito, nakabili ng 3 sasakyan. Tingnan nga niyo yun. Paano ng pandemic? Nakapagpatayo ng bahay. Kung kailang pandemic, nagpatayo ng bahay. Kung kailang pandemic, nagkaroon ng ganito. Kung kailang pandemic, nag-isip ng ganito. Kung kailang pandemic, tumaba. Eh di dapat nangangayaya tayo. Bakit? Panahon ng salot eh. Pero bakit ang Diyos hindi nagkulang? Eh kasi nga, hindi talaga nagbabago ang Diyos. Kung gusto niya tayong abutin, aabutin niya tayo. Ang salita niya kasi totoo. Amen. So dito po, sinasabi diyan, forever. Okay? Hindi niya kakalimutan. And the hope of the poor shall not perish forever. Hindi rin mawawala ang pag-asa ng maralita. Amen. O tingnan niyo po. Balikan niyo ang ilan sa inyo, alam ko, ang ilan sa inyo, o halos lahat sa atin, yung nakaraan natin. Alam niyo, nagdidildil ng asin. Di ba? Nagsisibak ng kahoy. Sabi ko sa anak ko na, alam niyo noon, nagpipingga kami para lang magkaroon ng tubig. Ano yung pingga? Yung pingga anak, yung kawayan, sa dulo noon may tali at may hook doon, nandun yung container, mag-iigib ka doon sa igiban, pumila ka doon, madaling araw, gigising ka, para meron tayong magamit na tubig. Naranasan namin yun, anak. Naranasan namin yung tsinelas na napigtas, kumukuha ng pako. Alam niyo po yung pako? O kaya, baka ako lang ata karami, tumango kayo, sabi naranasan yun. O kaya pardible, kaya pinipilit natin hanggang sa natutusok na daliri natin. Okay? Na para meron lang tayong may tsinelas, di ba? Kahit nabutas na yung sakong. Tsinelas pa rin yun. Nilalakad natin yun. Kinikwento natin sa mga anak, ginawa namin itong bagay na ito, anak. Ganyan. Ang baon namin, anak, bayabas. Pipitas lang kami ng bayabas sa bako, sa bahay, yun. So yun ang baon natin. Yan. Samantalang kayo ngayon, ang mga baon nyo, kailangan pang i-deliver ng mga ng mga food courier, di ba? Kailangan pang deliver, lalamove, ano pa yan? Pero mo, kulang na lang, padala ng Diyos yung uwak i-deliver yung ikakainin. Sa biyaya ng Panginoon. Yung suffering, di ba? Ganun. O, tanong, kailan nagkulang ang Diyos? Amen. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Di po ba? Dati, lipstick nyo, yung mga papel di hapon na kulay pula. may natatawa, siguro ginawa. Ngayon madalas ang ino-order nyo sa Shopee at saka sa mga mamamahaling mga. Di ba yun? O ang tanong, kailan nagkulang ang Diyos? Ibig sabihin, kahit yung maralita,
hindi pinababayaan ng Diyos, pinauunlad ng Panginoon. Maging tapat lang tayo sa Kanya. Amen po ba doon? Amen. Hallelujah. Hope. And we're hoping for the best. In spite of the problems we are in. Amen. At lastly, yung salitang love. At ang sabi ng Bible, ang tatlong ito'y mananatili. Ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Pero ang pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig. Ayan. At dahil ang pag-ibig pinakadakila, huwag na natin pag-usapan. Love is an intense feeling of deep affection, a great interest and pleasures in something. Kaya kapag sinabing mahal ko ang Diyos, ibig sabihin noon, tuwang-tuwa ka sa Kanya. Meron kang damdaming kakaiba. Malalim na hangarin na makapiling siya, interest at kasiyahan ng buhay ay nakasalalay sa Kanya. Ang sabi ni Apostol Pablo dun sa kanyang sulat sa mga taga-Corinto, chapter 13, verse 13, the greatest of these three is of course love. At alam naman natin totoo ito. Nothing is more important than knowing that there is someone who cares for us. Maybe we can think right now of our friends, family members who cares about us. Magulang, kapatid, kuya, ate, na nagmamalasakit sa atin. Kaibigan mo, kakilala mo, kaklase mo. Marami sila. At yung ilan marahil, iilan lang. But the big truth is this, yung pag-ibig ng Diyos, wala pong ibang pwedeng kumumpara niyan. Nabasa niyo po ba yung insight na pinadala ko ngayong umaga? I hope you have read it. Nakaugnay po ito doon sa insight na yan. There is no need for us to prove our worth and value. Kasi sa mundong ito, para maging worthy ka, makita yung halaga mo, parang tanong, magkano ka ba? Ang tao ngayon nabibili. Kaya ang tanong na iba, magkano ka ba? Ay, 1 bala lang yan. Eh, magkano ba 1 bala? Ganun ba kamura ang buhay? Sabi nga nila, tapalan mo nga ng pera yung bibig niyan para mapahinto yan. Parang, ngayon kasi, parang lahat ng bagay galaw, at yung worthiness natin ay naihahambing ito sa dami ng yaman. Hindi po ganun sa Diyos. Sa Diyos kakaiba ang pagpapahalaga sa atin. Ang problema sa mundong ito, para mapahalagahan ka, kilalanin, tanggapin ka at pahalagahan ka, kailangan may posisyon ka, may kapangyarihan ka, may impluwensya ka, may dunong ka, di ba? At may kayamanan ka. Pero salamat sa Diyos, hindi ganon. Hindi ganon. Yan. Hindi po ganon. Ang sabi po ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, Jesus, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Yun po ang kagandahan nun. Huwag niyo pong kakalimutan, ito po yung the famous verse in the Bible. At alam natin kung bakit famous to. Hindi lang dahil sa kabisado ito ng maraming Kristiyano, kundi ito po yung dama at alam natin ang katotohanan nito. Kung meron man nagpapahalaga sa atin ng Diyos, kaya sa panahon ng krisis, pag inisip mo, mahal ako ng Diyos. Kahit na COVID ako, mahal ako ng Diyos. Kahit walang gusto magbantay sa akin, mahal ako ng Diyos. Meron ba gano'n? Sino pang gusto magbantay sa mate? Kung kamag-anak niyo, pwede, kamahal niyo sa buhay. Pero sino pong gusto pong magbantay, meron pong naghihingi ng tulong, bantayan daw po siya dahil siya na-COVID. Babayaran daw, doble. Ganun ba kadali yun? Pero kung wala man tumugon, may tutugon, tiyak, may tutugon. Eh kung wala man tumugon, nandyan ang Diyos. Hindi kanya iiwan, bababayaan man. Ang sabi po ng aklat ng Romans, chapter 8, verse 35 to 39, sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan ba? Kapigatian? Pag-uusig? Pagkagutom? Kahirapan? Panganib? O kamatayan ba? Tanong yan eh. At madalas yun ang madinig ito at madalas yung mabasa yan. Pero magandang titigan natin muli. Pwede niyong dagdagan. Sino makapaghiwalay sa atin sa gitna ng COVID? O pandemic? O krisis? Pagsubok? Hindi, sabi dyan, talo na lang tayo. Sa verse 37, hindi, sa lahat ng mga ito,
tayo lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Kapatid, gaano kahalaga yung salitang pagmamahal? Tuloy natin verse 38, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, maging po yung bukas natin, ang kataasan o ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Hallelujah. Glory be to God. Ang tanong dala pa ba natin, tinatayan pa ba natin ang pagmamahal na ito? Siguro kung wala itong bagay na ito sa puso natin, hindi natin magagawang magpuri sa Diyos. Hindi natin magagawang magpasalamat sa Panginoon. Hindi natin magagawang magpatuloy na maglingkod sa Panginoon. Diba? Marahil sisisihin pa natin ang Diyos kung naniniwala tayo sa Diyos. Diyos, kung nagmamahal ka, bakit po pinatulutan itong bagay na ito? O maaaring tanawin mo, Lord, sa kabila ng mga bagay na ito, alam kong hindi mo kami iiwan, ipababayaan dahil mahal mo kami at mahalaga kami sa iyo. Hallelujah. Tingnan niyo po yung krus sa likuran ko. The cross proves God's love for us. The cross proved God's love for me and for all of us. Hallelujah. Last verse, 1 John chapter 4, verse 16. And so we know and rely on the love of God has for us. God is love. Whoever lives in love, lives in God, lives in love, and God in them. Hallelujah. Lahat ng bagay po nagbabago sa panahong ito. But faith does not change, nor hope, especially ang love. Kaya tama lang pong panaganahin natin sa buhay natin ang tatlong bagay na ito at aral na ito na ating natutunan sa Panginoon. Lahat pong ito'y nakasandig sa ating Diyos. Pananampalataya sa Kanya at sa Kanyang salita, pag-asa sa Kanya at sa Kanyang pangako, at ang pagmamahal mula sa Kanya na inihayag niya sa pamagitan ng Kanyang salita. Sinabi niya ito't pinatunayan. And think about this. The cross of Jesus proves the reality of His love for us. In this moment of crisis, salamat. Kasi hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Ipinaalala niya sa atin ang kahalagahan ng ito. Hindi lang natin nadinig, fear not, kundi alam natin yung dahilan, yung pundasyon kung bakit hindi tayo dapat mangamba. Amen. Mga kapatid, nasa inyong mga tahanan, fear not, because we have firm foundations of our belief, of our faith, of our hope, and of our love. Jesus loved us all. God loved us all. No matter what conditions we might have in life. Whether in the midst of crisis, in the moments of turbulent experiences, God is always there, taking care of us. Totoo po ang Diyos. At patuloy niyang patutunayan sa atin, mga magulang at mga kapatid, ang katotohanan na yan, lalong-lalo na sa panahon ng krisis. Doon natin higit na madadama, andyan pala siya at kaya niyang pahupahin ng bagyo at bigyan tayo ng kapanatagan at kapahingahan. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo po'y manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Glory be to God. Hallelujah. Kapatid, kanino nakatayo, nakasandig ang iyong pagtitiwala, pag-asa at pagmamahal? Kinikilala mo ba na ang Diyos ang siyang sentro ng lahat ng ito at nagbibigay sa atin ng tagumpay? Kung oo ang sagot mo, patuloy mo siyang purihin. At kung medyo nag-aalinlangan ka sa nangyayari sa'yo, kapatid, bakit hindi mo pagtiwala sa Diyos ang lahat? Subukan mong ipagkatiwala sa Diyos ang iyong buhay. And I tell you, you will experience greater blessings, more than you are expecting, in Jesus' name. Hallelujah. Tayo pong lahat ay dumulog sa Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah. Pasalamatan po natin ng Diyos sa kabila ng krisis, sa kabila ng problema, pagsubok na ating patuloy na hinaharap. Nandyan ang Diyos.
At tama lang, nasandigan natin siya. Mapagtiwalaan ng lubos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoon, patuloy mo pong itaguyod sa buhay po namin, O Diyos, ang aming pananampalataya. Pagtitiwala sa iyo, dahil kinikilala ka namin, ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang bagay po na mahirap sa iyo, Panginoon. Wala. Walang imposible sa iyo. Walang mahirap sa iyo. Sa kabila po, Panginoon, ang realidad na amin pong nakikita sa aming paligid, mga hirap at problema, O Diyos, na aming ginaharap. Na kung minsan nagtatanong kami, kanino kami aasa? Sino ang aming tulong? Sino ang tutugon? Kanino namin dapat isandig ang aming mga problema? Panginoon, patawarin mo kami kung minsan, O Diyos, ang pagtitiwala namin sa aming kapwa. Nakalimutan namin, O Diyos, na meron pong mga pagbabago na gaganap sa mundong ito. At kung minsan, Lord, nakalimutan namin kung sino yung hindi nagbabago at nanatiling matatag. Panginoon, ibalik mo kami sa katotohanan ng pagtitiwala ng ganap sa iyo, O Diyos, at lubos, na walang ibang tutugon sa aming kalagayan, higit sa kanino man, kundi ikaw lamang po, Panginoon. Panginoon, dagdagan mo yung aming pag-asang tinatanaw, O Diyos. We're expecting things to happen, O Lord, positively, Lord God. Tulungan mo kami kung kami may pag-alinlangan. Pawiin mo ang anumang pag-alinlangan, O Diyos, na naghahari sa aming puso't kaisipan, and we rebuke such hopelessness in the name of Jesus. Bagamat, Lord, ang mundong ito'y patungo sa kabulukan, pero meron kami tinatanaw na magandang pag-asa, sapagkat ang salita mo nagayag na magandang pangako sa darating na bukas. Panginoon, O God, tulungan mo kami nakatuon sa iyo ng lubos. Tulungan mo kaming i-focus namin aming pananampalataya sa iyo. Tulungan mo kaming maging matatag, Panginoon, sa panahon ng pagsubok. Itaguyod mo sa aming puso, Panginoon, ang pagmamahal namin sa iyo, Diyos, kung paano mo kami minahal. Huwag nawa namin makalimutan, Panginoon, kung paano kami, O Diyos, pinahalagahan, kinalinga, at minahal mo po, Panginoon. Huwag namin makalimutan ang sakripisyong ginawa ng aming Panginoong Yesus. That proves, Lord, our worth. That proves our value. Hindi man kami pahalagahan ng mundong ito. Hindi man kami pahalagahan at tanggapin ng maraming tao sa mundong ito. Pero ikaw, O Diyos, God, kakaiba ka. Tinanggap mo kami, O Diyos, ano man ang aming kalagayan, ng aming pong matutunang ilapit ang aming sarili sa iyo at pagkatiwala ang buhay namin sa iyo. Panginoon, gayon din po, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Sila na sa kailang tahanan, marahil, Panginoon, nawawala ng pag-asa. Panginoon, tulungan mo silang pagkatiwala nila ang kailang sitwasyon sa iyo. Umasa sila ng lubos sa iyo at pagkatiwala ang alang mga problema at pagsubok sa iyo, O Diyos. Sapagkat higit mong alam ang mabuti, Panginoon, para sa kanila. We pray, Lord, for those people who are sick. We pray those people who are in need, O God, in the name of Jesus. Give them hope. Give them strength, faith, O Lord, and courage, O God, to overcome the difficulties that they're facing today. In the name of Jesus, papagtagumpayin mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Oh God, pinagkakatiwala po namin ang aming buhay sa iyo, ang aming trabaho, ang aming kabuhayan, ang aming pumbukas, ang aming pamilya, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, walang bagay pwedeng maghiwalay sa pag-ibig mo sa amin. You are so much concerned about us that you gave even your life for us, O God, to save us, to heal us, O God, O Lord, to fill us, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sinasamba ka namin at tulungan mo kaming matatag kaming tatayo, Panginoon, sa katotohanan ng iyong pag-ibig, sa katotohanan ng pag-asa, sa katotohanan ng pagtitiwala namin at pananampalataya sa iyo, O Diyos. Hallelujah. In the name of Jesus, we're so grateful, we're so thankful in the name of God. Let miracle flows in the lives of people. Let your Spirit touch, oh God, everyone's heart and change us, Lord, completely. May all us, oh God, all of us be like you. Oh, hallelujah. Purihin natin ang Diyos, kapatid. Purihin mo ang Panginoon. Pasalamatan mo siya. Dakilain mo ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Yes, God. Hallelujah. Oh, yes, Jesus. We praise your name.
Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Tatanghal sa buhay ko, Tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. kadakilaan mo'y di mapapagpayan. Itataas ang aming tinig, itatangal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo di mapapandayan. Hallelujah. Hatian ngayon at magpakailanman. Sa'yo ang kahalan, kapalhatian ngayon at magpakailanman. Hallelujah. Siya nga po, Panginoon. Hallelujah. Sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo di mapapantayan. Tatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo di mapapantayan. Hallelujah. Glory be to your name, O God. Glory be to your name, Lord Jesus. We praise your name, O God. Hallelujah. Purihin ka, dakilain ka, pasalamatan ka, O Diyos. Hallelujah. Oh, we worship you, God. We worship you, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa iyong kadakilaan, kabutihan. Salamat po, O Diyos. Nariyan ka lagi upang kami po ay iangat sa aming kalagayan. Tulungan sa aming pangailangan. Palakasin sa panahon ng kahinaan. Patatagin sa lahat ng oras. At maging sa panahon ng krisis, O Diyos, at trahedya. Nariyan ka. Nariyan ka. Salamat, Lord, sa faith, hope, and love that remains forever. All the glory is yours. Honor belongs to you. In Jesus' name, amen. Amen and amen. Hallelujah. Tayo po'y dadako sa isa pang mahalagang gawain. Ito po ay unang linggo ng buwan. At handa po natin ating puso at kalooban sa ating pong pagtanggap ng ating pong Holy Communion. Nandun po sa kanyang mga kanya-kanyang tahanan. Okay. Handaan niyo na po yung mga elements na yan. At sanay na po marahil ang bawat isa sa atin. Sapagkat more than a year na po natin ginagawa itong bagay na ito, maging nasa inyo po kayong mga tahanan. Biblical din naman po yan, sapagkat the first communion that Jesus conducted in the early days ay nasa bahay po. Hindi po sa templo, kundi sa bahay. At ang pagsamba po sa Panginoon, sa bundok man, sa templo, sa bahay man, o sa labas, basta ang puso, tama ang pagsamba. Kahit na maganda po yung church,
ang puso ay mali, mali ang pagsamba. Kung nandyan na po ang bawat isa at tangan nyo na po ang ating pong mga elements to be taken, tayo po'y muling tumayo. Basahin po natin ang mga talatang ito. Ang pinatatayo ko po ay yung mga nandito po kasama ko sa church. Pwede rin po kayong tumayo sa inyong mga tahanan if you are willing to do that. Okay. 1 Corinthians chapter 11 verse 23, ito po ang ating mababasa. Ito ang turo na ibinigay sa akin ng Panginoon at ituturo ko naman sa inyo. Noong gabi sa ipagkanulo, sabi dito, ang Panginoong Hesus ay kumuha ng tinapay at pagkatapos niyang magpasalamat sa Diyos, kanya itong hinati-hati at sinabi, ito ang aking katawan inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Pagkatapos nilang kumain, ganun din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at sinabi, ang inuming ito ang bagong kasunduan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa inuming ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Hallelujah. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom ng inumin ng Panginoon nang hindi karapat-dapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya kailangan suriin ng bawat isa ang kailang sarili bago kumain ng tinapay at uminom ng inumin. Tayo po'y muling magpasuri sa Diyos, manalangin, bago po natin tanggapin ang mga bagay na yan. Muli po tayong dumulog sa Panginoon. And let the Spirit of God scrutinize our lives, or search our heart, make it ever true and truthful to God. Hallelujah. O Diyos, sa ngalan po ng aming Panginoong Hesus, bago po namin tanggapin ang mga bagay na ito, tulad ng sinabi mo sa iyong mga salita, sisasatin namin ang aming mga sarili. Ama, kung meron mang higit na nakakilala sa amin at nakakaalam ng lahat ng bagay na nagaganap sa buhay namin, ikaw po yun, O Diyos. Walang bagay po na lingid sa iyong kaalaman. Wala po sekreto na hindi mo alam. Wala pong bagay na amin nagawa, naisip na sabi, Lord, na hindi sumagi sa iyong paningin at sa iyong kaisipan. Wala po kami may tatago sa iyo. Ano man ang aming naging pagkukulang, Panginoon, patawarin mo po kami. Linisin mo po kami. Takpan mo po kami, Panginoong Hesus, ng iyong banal na dugo. At ang katwiran mo ang siyang maghari sa bawat isa sa amin at maging makabuluhan po kami at makatwiran sa iyong harapan, O Diyos. Inaalala po namin, Panginoon, ang kamatayan mo. Napakahalaga pala namin sa iyo, O Diyos. Sapagkat inilaan mo, hindi mo pinakita ang sarili mong buhay para sa amin. Lord, salamat sa yakap ng pagmamahal. Salamat sa pagpapatawad. Salamat sa kaligtasan. At naniniwala kami, darating araw, tulad ng sinabi mo rin sa iyong mga salita, sa pagtanggap namin ng mga bagay nito, alalahanin namin ang iyong muling pagparito. Panginoon, sa marami pong taong nangako, naniniwala kami, ang pangako mo, matutupad ito. Ihanda mo po ang bawat isa sa amin at tulungan mo kaming ihanda namin ang aming sarili. Anumang araw dumating ito. At salamat po sa pagkakataong ito at kalayan ipinagkaloob mo sa amin. Lord, at sa katwiran din naman, Panginoon, pagpapatawad at pagtanggap mo sa amin. Upang, Lord, malaya po namin matanggap ang mga bagay na ito na may pagpupurit, pagpapasalamat, may kagalakan sa aming puso at may kapayapaan. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen at amen. Amen. Sama-sama po natin kainin. Amen. Sama-sama po natin inumin. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Glory be to God. Yan. For the first time, nakita ko na rin ang mga mukha niyo. Hallelujah.
Praise God. And then, nawala uli. Ganun pa talaga. Praise God. Sa pagkakataon pong ito, tayo po ay magtatapos na sa ating gawain. Yung ilang po mga announcement, panoorin niyo po muna sa inyo pong mga kanya-kanyang tahanan. Nandiyan po sa inyong screen. Okay? Inyo pong mababasa ating pong mga announcement. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Glory be to God. Hallelujah. Patuloy po yung gawain ng Panginoon. Hanggang sa siya'y dumating, madatnan po tayo nagtitiwala. Praise God. Okay. Ang ilang pong mga plano, encourage po natin, sapagkat ito hindi na bago sa atin ito, yung mga gawain sa bahay, yung ating pong mga home care group, again, patuloy po nating gawin po ito, at yung pong mga nabitbin at natigil, kung maaari pong ipagpatuloy sa paraan na kung saan ay nandun pa rin yung pagsunod natin sa mga health protocol. Amen. So marunong naman tayong sumunod sa bagay na yan. Iba po ang Kristiyano, peculiar yan. Hallelujah. Okay, ang mga Kristiyano, peculiar yan. We follow what is right, we do what is good, we glorify God in everything we do. Amen po ba doon? So doon po sa mga tahanan, encourage ko po kayo kung paano nyo po sinimulan yung inyo pong mga prayer devotions and Bible reading and Bible study sa loob ng tahanan, pinangunahan po ng isang miyembro ng pamilya. Ituloy po ninyo, kalaki po ng ating po mga Bible study online. Patuloy po yon. Hindi na po matitigil po yan hanggang sa dumating si Lord. At salamat po doon sa ating mga kapatiran, doon po sa mga nag-tune in abroad. Alam nyo, extended po tayo. Salamat po sa Panginoon. Nakakarating po tayo sa iba't ibang lugar. Hindi na natin kailangan sumakay ng eroplano at gumastos ng malaking halaga, bumili ng ticket para maabot po natin sila. Marami po tayong mga kaibigan. Doon po sa amin pong mga naka-tune in po sa ating pong live stream, we could not be able to answer it immediately. Yung pong ating technical teams at saka yung grupo po na nagsumasagot po sa mga chat kay messages po ninyo, I hope we can be able to reply immediately. Kaya lang kung medyo mang delay, ay pagpaumanhin nyo po yung bagay na yan. So, doon po sa may mga prayer request, tinitiyak po namin sa inyo yung prayer request po, nabasa po namin yan. And we assured you, immediately after reading your concern, pinagpipray na po yan. At salamat po sa biyaya ng Panginoon. Amen. Sa kabutihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Tuloy pa rin po yung mga activities natin online. Okay, mga kalalakihan, kababaihan, young people, and even yung ating children's church at home ay patuloy po yan. So meron po silang laging pinapahiwatig po. Every first Sunday of the month, 3 p.m. Bakit every Sunday yan? Kasi po, mahirap po mag-produce po ng mga program po nila. Ayan, talagang may mga artista po silang hina-hire dyan. At may mga director pa po silang ginagawa dyan. So ganun po ka-special yung mga bata. Hindi ko ganun kadali. Minsan kasi doon sa video programming. Okay, so hindi po katulad ng live. Sa live kasi pag sinabi mo, yun na yun eh. Sa video po, ay may edit ka pa. Ay, ulitin natin yan. Mukhang mali sinabi ko. Bawasan natin ganito. Okay, mali yung ganyan. So, as I've said, I used to prepare live kasi pag live, kung ano yung nasa puso mo, banggitin mo, okay na yun. Okay, kung mali man, mali. Kung tama man, tama. Pero mas maganda, tama lahat. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Okay. Doon po sa mga nagkakaloob sa gawain po ng Panginoon, salamat po. The Lord will truly bless you. And the source of blessing is always God at naniniwala po tayo, ipadadaloy ng Panginoon yung pagpapala niya kasi tapat siya sa kanyang pangako. Ganon din, maging tapat din po tayo sa pagtugon natin sa pangako ng Diyos para sa atin. Amen. Tayo pong lahat ay muling tumayo. Tayo po yung magtatapos sa gawain ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Uwi po tayong masigla, masaya, nakangiti. Hallelujah. Praise the Lord. Bringing with us yung message ng Panginoon, faith, hope, and love. Hallelujah. Praise the Lord. I-share po natin sa iba itong katotohanan ito. I-share po natin yung pananampalataya natin, yung pag-asa natin, yung pag-ibig ng Diyos. At hindi po magbabago yan. Amen. Hallelujah. Mawit po na tayo ng isang masayang awit sa Panginoon and then we will pray in the presence of God. Hallelujah. Kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang
pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Amen. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Lahat po ng may mga kahilingan, may mga prayer requests na sa inyong mga tahanan, just raise your hands and reach out to your screen. Kung ano man gadget niyang sa harapan niyo, just reach out to that. Ipagpipray po natin ang lahat ng ating mga needs. Maging po dito sa ating pong mga kapatiran face to face. Ano man yung needs niyo, just raise your hands. Continue to worship God, continue to praise Him, continue to ask God's provisions. Believe, hope, that God loves us and He will provide all our needs. Hallelujah. Ama, wala pong mahirap sa iyo. Wala pong imposible sa iyo. Totoo ang pangako mo, ito'y buhay at makapangyarihan kasi ikaw Diyos na buhay. At tama lang na umasa kami ng lubos sa iyo. Kasi wala po, Panginoong, ibang magbabago, Panginoon. Lord, wala pong ibang hindi nagbabago kung hindi ikaw lamang. Wala pong ibang dapat namin paglakakan ng aming pagtitiwala kundi ikaw lamang. Dagdagan mo po ang aming pagtitiwala sa iyo, O Diyos. Na sa mga kahilingan namin ito, Ama, naniniwala kami. Meron kang sagot, meron kang tugon. Ikaw ang Diyos na nagmamayari ng buhay namin. Ikaw din Diyos na kumakalinga sa bawat isa sa amin. Ikaw ang Diyos na nagmamahal sa amin. Ikaw ang Diyos na nakakaalam ng aming mga pangailangan. At lahat po ng mga pangailangan namin ito, Diyos. Lord, naniniwala kami, meron kang inilaang magandang tugon. Tulungan mo kami, Panginoon, ipagkatiwala ang lahat sa iyo. Ano man ang problema namin, pangailangan, itinataas namin ito sa iyo, Panginoon. Lord, those who are sick, healing. Those who need, Lord, financial support, Lord God, supply their financial needs in the name of Jesus. Lord, kung mayroon mang problemang pangrelasyon, anak, magulang, O Lord, o sila mag-asawa, Panginoon, let your will, O God, let your divine grace, Lord, encompass the relationship. In Jesus' name, Panginoon, O God, dalayan ko po, Panginoon, ang bawat pangailangan sa mga kabataan, O Diyos, ano man ang needs nila sa pag-aaral, Lord, in the name of Jesus, we pray. Maging yung emotional needs nila, we pray, Lord, take hold of it in Jesus' name. Ayusin mo po ang lahat, Panginoon. Maging po itong panahon na ito, Diyos, ng krisis. Lord, isinasalalay namin, Panginoon, sa iyo at pinagkakatiwala sa iyong mga kamay ang lahat ng bagay. Salamat po ng marami. We believe, Lord, uuwi kami. Lord, matatapos ang gawain nito na meron kang tugon sa aming pangailangan. Lord, salamat po ng marami. Tanggapin ang bawat isa sa amin ang basbas at pagmamahal ng Diyos Ama, biyaya at pagliligtas, pagpapala at pagpapagaling ng Diyos Anak, at ang pakikipisan, patnubay, gabay at direksyon ng Diyos Espiritu Santo'y sumaaming lahat, ngayon at magpakailanman. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Glory be to God. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating pong mga kasama sa bahay. Good morning po. God bless you all. God bless. Dito po sa mga kasama ko ngayon sa face-to-face. God bless po. Kaway-kaway na lang po muna tayo. Hallelujah. God bless you. Kaya salamat po sa Panginoon. Glory be to God. Again, good morning and God bless you all. Enjoy the day. Enjoy the day.